At panibagong vlog na naman to. Ngayon, ito namang ating alamin kung ilan yung paano mag-compute ng kubiko sa hagdanan. Medyo nakakalito ito minsan dahil siyempre hindi siya ganun ka-equal. Ngayon, alamin natin to. Ito inulit ko ulit na parang ito sa mga gusto lang matuto na hindi pa marunong. Kasi yung mga forma na nasa Facebook, ang husay na nila. Ang husay nila, magandang gagaling nun. Nakakahiya nga to sa kanila eh. Ngayon, ito isa-isahin natin. Paano siya i-compute? Yung kubiko. Itong rice, ito yun. Rice na yan, rice papunta doon. Yan, rice pataas. Pag ito yung seksyon ng hagdanan, ito yung rice, tapos ito na yung run. Ang run ay ito. Yung papalagbag naman siya. Yan, kung lagyan niya siyang planks, tawag niyan thread na yan. Lalagyan ng thread. Yan. Rice itong pataas. Ito naman yung run. Ito siya. Tapos yung lapad ng hagdanan, inassume ko na lang to sa inassume ko na lang sa yung width niya, inassume ko sa 120 meter. Inassume ko na lang yan. Ito yung lapad niya. Kung ito yung top view niya, ito yung lapad niya 120. Yan, 120 meter. Ang bilang naman niya, ito yung approach, ito yung halimbawa, ito yung ground floor. Ground floor natin. Ito yung ground floor. Ito na yung 1, unang step, pangalawa hanggang 7, pang-8 yung kung mid landing yan o ano ba yan. Halimbawa lang ito, example lang ito, paano siya i-compute eh. Tapos ang sukat ng rice natin, ang sukat kasi nito, ito yung pinaka-standard ng sukat nito ay 0.18 meter. Ang 0.18 meter, ito yun. 0.18 meter ay ito. Yan. 10, 8. Di 18 siya. Or 18 cm. 18 cm siya. Ito na siya ngayon. Itong rest natin. Ito yung standard. Kung tumaas pa yung hagdanan dyan, medyo papangit na konti. Kung bumaba naman, mas okay pa naman. Pero dapat nakadepende pa rin sa design ng pag bumaba. Pero pag tumaas dyan sa 18, medyo hindi na ganun kagandahan yung yun, hakbangan. Tapos yung run naman ito ay inassume ko sa 30 cm. Itong run, ito siya. Inassume ko ito sa 30 cm. Yan. Yan, 30 cm. Ang 30 cm naman natin ay ito. Yun, mula ito sa dulo ng metro. Sa hindi pa kabisado yung metro ha. Ito yung 30 sa may 30 or 0.3 meters. Kasi ang nilagay ko 0.3 meter yan. Kaya ito yung katumbas niyan, 30 centimeters. Yan. Tapos yung lapad niya, ganon din. 120. Ito rin siyang lapad nito. Ang 120 pala, ito yung lapad ng 120 oh. Mula sa dulo ng metro, ito dulo ng metro papunta rito, ito yung 1 meter. Ito 1 meter or 100 cm plus 20 cm or 1.20 meter. Ayan. Ngayon, paano natin malaman yung volume nito or cubic meter nito? Rice, i-multiply natin or i-times natin sa run. Tapos i-multiply natin ulit sa lapad. Tapos i-multiply natin ulit sa 0.5 or kalahati. Kasi bakit siya kalahati? Kasi pag ito yung dadalhin natin na drawing, nabuburam niya. Pag yan dalhin natin drawing, halimbawa ito yung drawing. Ito yung rice, ito naman yung thread. Ngayon, pag ibuo natin yan, kasi ito lang kinocompute niyan, papunta lang dito. Pag ibuo natin yan, ito yung buo. Ngayon kalahati lang yung kukunin natin. Kaya 0.5 lang siya or 1/2. Lagi lang kalahati basta sa rice. Kasi hindi pa natin isali sa compute itong kanyang stringer. Mamaya darating tayo dyan sa stringer. Takpan mo nga mi. Parang natutunaw. Ngayon, paano natin malaman? I-compute na natin itong 0.18
0.18 or 18 cm ito. Rise, tapos ito yung thread niya. Thread, tapos yung width na 120. Ito yung 120. Tapos 0.5 or kalahati or 1/2. Ayan, i-compute natin to. Ngayon ganito. Nasa yung calculator? Ayan. Ilapit natin yung calculator dito. 0.18. Pati ito to. 0.18 times 0.30, multiply natin sa lapad na 1.20, multiply ulit natin sa 1/2 or 0.5 times 0.5 equals 0 equal 0 0.0324. Yan ang volume ng kada isang rice lang. Yan, ngayon i-multiply natin sa 7 kasi 7 to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itong 8 hindi natin sali yung mid-landing kasi ano naman yan, madali lang i-compute yan mamaya, parang stringer na lang yan. 0, kukunin natin to kasi 7 yan eh. 0.0324 multiply natin sa 7 steps times 7 equals, ito na siya, times 7 equals 0.2268, naku hindi magkasya, cubic meter ang volume ng 7 steps. 0.2268 cubic meter. Yan siya ngayon. Ang volume niya ngayon, pagdating naman sa isang stringer, siyempre madali na lang to. Ito stringer niya galing dito kasi nahati nga lang yan. Papunta doon. Ito yung i-compute natin. Ang thickness natin, assume natin ito ng 15. 15 na lang yung thickness nito. Galing dito 15, 2015. Ayan. Times, ito naman siya ngayon. Volume, 120 yung lapad ng stringer o slab ng hagdanan. 120. Tapos yung, ito inassume ko na ito nang galing dito papunta sa dulo ay 280. Assume pa lang yan kasi hindi man talaga naka-skill yan. Ito yung 120 yung lapad. Ito 2.8 yung haba. Tapos 0.15. Itong 0.15 yan yung kapal ng thickness ng stringer or slab o anong tawag nyo dyan. Calculator nga. Kaya i-compute natin to. Volume niya ay yung 120 lapad ng stringer 1.2. Di ko na ipakita yung metro kasi madali mo lang matutunan yung metro. Times 2.8 meters, 2.80 meters times 0.15. Ang kapal ito. Yan, isa-isahin natin nga. Ito yung 0.15. Ito 0.15 from dulo, tapos 10 cm, tapos 15. Ito yung 0.15. Tapos yung 120, pinakita ko na yun. At saka yung 280, mahaba to.
Yan, sa 1 meter or 100 cm. Tapos meron naman siyang meron siyang itong 2. I-steady mo namin. Ito yung 2 meters. Dito ka bandang kamay. Kamay yung lapit na konti. Yan. Ito yung 2 meters, tapos yung plus 80 pa, or 280 cm. Pa. Ayun. 280 or 2.8. 2.80 meters or 280 cm. Ayun. Equals. Kailan tumabi. Equals yung 120 na lapad times 2.8 na haba ng stringer times 0.15 or 15 cm na kapal ay equals, ito na yung volume nya, 5, di pa ba na 0.504 cubic meter. Yan ang volume nya. Ayun, tapos pag yung ganito naman, madali na lang i-compute to. Parang ka lang nag-compute ng stringer kung anong haba nito. Anong haba nito. Tapos ang lapad niya ay 120. Tapos yung kung mid landing yan, dodobli pa yan. Tapos yung kapal niya i-assume na sa 15 rin. Ganon din yon. Ayun, yun lang. Maraming salamat sa panonood.